Kabombo at mga ka-Star Nation, kapiling natin sa ating linya ng komunikasyon si Mamamayang Liberal Party List Representative Leila de Lima. Magandang araw po sa inyo. Welcome sa Bombo Radio Philippines. Si Bombo Dennis Hamito po ito. Together with me, si Bombo Jaira Hangayo. Marahay na aga po. Marahay na aga. Magandang araw sa inyo, Bombo Dennis at Bombo Jai. At saka sa mga nakikinig sa programa nyo ngayon, umaga. Napakainit po na usapin, Representative de Lima. Itong tungkol sa issue ng West Philippine Sea na naman, ito ho ang una kong maitanong po sa inyo. Ano ho ang posisyon ng inyong panig bilang kabahagi sa isang malaking grupo ding politikal? Ano po ang posisyon ninyo dito sa muling pag-init ng usapin sa West Philippine Sea? Pabor po ba kayo doon sa, friendly debate o ano pa man tawag dito para ungkatin ang usapin tungkol sa West Philippine Sea at mga kakibat ho na paksa? Unang-una, wala namang magpipigil sa kanila na makipag-ugnayan sila sa ating DFA at through diplomatic channels. And then, ewan ko po kung anong ibig sabihin nila ng friendly debate. You know, alin ho ba yung tinutukod yung friendly debate? Yun ho ba yung panukala ni Senator Marcoleta? Saka yung kay former Senior Associate Justice Tony Carpio. And I think already Justice Carpio already accepted yung challenge na yan to a friendly debate para malinawan. Diba? But I was talking earlier about yung kung ano yung inaasta ng Chinese embassy dito sa Manila sa atin. Yung kanilang pag-aatake, pag-criticize against si PCG spokesperson, Jay Tariela, at saka sa mga ilan pang mga personalidad. Maski nga po ako ay tinano rin nila. They also verbally attacked me or by means of yung mga posts nila na tayo lang naman ang sinasabi natin, tayo yung may karapatan sa West Philippine Sea at umaangal tayo sa mga acts of harassment, acts of bullying, lalo na yung pangaharas sa ating mga mangingisda, pangaharas din sa ating mga PCG. Di ba? So yung ano na yan, yung so-called friendly debate na baka nga gawin between Senator Marcoleta and Justice Carpio, pwede ho nating i-welcome yan na para magkalinawan na. I mean, alam naman natin na si Justice Carpio is talagang expert siya on the issue of West Philippine Sea ever since mula pa nung humarap po ang Philippine delegation doon sa Arbitral Tribunal sa The Hague. Kasama na po siya doon sa team. So kabisado niya. He has an in-depth knowledge and expertise on the issue. Ito naman pong si Senator Marcoleta, naririnig naman po natin kung ano yung kanyang mga pahayag na imbes na kumampi sa atin, sa Pilipinas, tila ba kumakampi sa China. Kaya nga po, isa siya sa mga tinagurian ngayon ng mga senador dahil mas pinapangalagaan nila sa pakiwari natin, pinapangalagaan nila yung interest ng China. Na bakit ho ba ganon? Imbis na kumampi doon sa mga inaatake, nang kinikriticize at iniinsulto ng mga spokesperson ng Chinese embassy, ay sila pa yung dumidepensa. Maliho ata yun. Okay. Okay. Ito na lamang ho, punto naman tungkol ho dun sa mga kababayan ho natin. Mukhang 16 yata yung naban sa pagpasok sa China and some other territories. Hong Kong, Macau. Ano ho sa tingin po ninyong mainam na hakbang na gawin konkretong aksyon ng gobyerno hinggil ho dito, Representative de Lima? Well, yung tuloy lang yung mga diplomatic engagements, yung mga channeling ng mga taga-DFA kasi ang DFA naman ang pangunahin natin tungkol sa foreign policy, although the chief architect is still the president, pero yung pagpapatupad ng mga polisiya ng Pangulo in terms of foreign or diplomatic relations, nasa DFA yun. Siguro mas nakakaalam ang DFA kung ano dapat ang gawin para ibsan itong mga ganitong mga issue. Pero kung sasabihin natin, ang masasabi ko po dyan is that mali naman yan
na ginagawa nila. Although they can always say that is their prerogative as a sovereign state. Kaya tayo nga, meron din tayong prerogative na gumawa ng ganyan na mga similar na mga mas bolder initiatives katulad po nung linagay namin sa aming House Resolution. Nagkaroon po kami ng House Resolution. These are signed and sponsored by the Liberal Party bloc at saka ng Akbayan Party list. At ito po yung tinatawag na WPS block sa House of Representatives. Nananawagan po kami ng mas malakas na mga hakbang ng DFA sa gitna ng mga ginagawa sa atin ng China through the Chinese embassy. And we were even actually calling for the summoning of the Chinese ambassador dito. Kasi nagawa ko nila yan. Pinasomon po nila sa atin. Pinasomon po nila doon sa Beijing, yung ating ambassador to China. Sila pa yung gumawa niya na tayo dapat ang may karapatan na ipasomon yung Chinese ambassador dito sa atin para i-explain kung bakit ganon ang yung nagiging sila parang kung tutuusin parang nagiging trolls din sila sa pag-advance ng Chinese propaganda. So, bakit hindi kayang gawin yan ng ating gobyerno? In fact, nagmumungkahi rin kami, just a proposal, a suggestion na pwede rin ipa-declare persona non grata yung kung sino man dyan sa Chinese embassy na gumagawa at nag-i-issue ng insulto na mga statement sa atin. Kasi karapatan din po natin yan. And then, meron sila pa yung nag-declare ng persona non grata ng mga opisyal natin doon sa Kalayaan. Sila po ang nag-declare ngayon. At nagpupugay kamay po kami sa kanila, sa kanilang katapatan, pinaninindigan din nila yung kanilang mga karapatan. Mhm. Okay. Sa ibang paksa naman, may mga katanungan din po ang aking katandem dito, si Bombo Jaira Hangay. Representative, sa ibang equally important issue naman po tayo, matapos mabasura itong impeachment case against President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., desidido pa rin po ba kayo na questionin itong proseso sa korte? Ang tinutukoy niyo mo ba, Bombo Jaira, is yung naging proseso sa Kongreso, sa Kamara? Yes, Representative. Okay, sa ngayon hindi po namin yan iniisip na wala po kaming hakbang na questionin yung naging proseso sa committee level and even sa plenary, na para sa akin ay lumabag sila doon sa usapin ng sufficiency in substance. Pero yun na nga po, kasi mas tutukoy po yung aking atensyon ngayon sa pag-prepare naman kapag na-refer na yung mga impeachment complaints, yung 3 impeachment complaints na 2 nga sa kanila ay aking in-endorse. Yung 2nd and 3rd impeachment complaints against VP Sara. So doon po kami nakatuon ngayon, yung preparasyon dyan sa initial stage na yan before the House Committee on Justice kapag na-refer na po sa kanila, and that is the determination of the sufficiency in substance. Paninindigan ho namin. At naniniwala naman po ako, hindi ko po i-endorse ito kung hindi po ako naniniwala sa lakas ng mga complaints na to, kung hindi po ako naniniwala na sufficient in both form and substance itong mga complaints na ito. At saka pagdating sa evidentiary stage ay mapuprove yung mga allegation against the Vice President. Okay, thank you so much, Representative. Sa iba pang usapin, ano pa po yung mga inaasahan dito naman sa paparating na EDSA anniversary? May aasahan bang kilos protesta mula sa inyong panig sa issue ng flood control, Representative? Ay, opo, meron pong plano ngayon, part 3 of the Trillion Peso March. So yung mga civil society groups, and then yung clergy, the church, at the mga iba pang mga organisasyon ay nagplaplano na po sila. And just like the Trillion Peso March Part 1 and Part 2, nakilahok po dyan kami sa LP, sa Liberal Party, at saka sa mamamayang liberal. Ganun din po uli
ay makikilahok po tayo kasi napakahalaga po niyang yung commemoration na naman po yan, and that is the 40th, ay talaga namang ipagdidiin pa rin natin yung need for total full accountability. Pananawagan natin yung tungkol sa katotohanan, pananawagan natin yung tungkol sa pagpapanagot dun sa mga lahat ng mga sangkot dyan sa mga corruption issues, lalo na dyan sa flood control and other infrastructure scandal, infrastructure corruption na wala pa hong closure dahil ilan-ilan pa lang ho ang mga kinasuhan, ilan-ilan pa lang ho ang mga naaaresto. At yun na nga po, maski yung Senate Blue Ribbon Committee, hindi pa ho nila ipalalabas yung kanilang final recommendation. And then yung ICI, mukhang talagang wala na. It's natutulog na po yung ICI dahil wala namang ginagawang hakbang ang Pangulo para mag-appoint ng panibagong 2 miyembro ng ICI. Isa na lang ho natitira, yung chairperson. Hindi naman ho siya makaka-decide on his own kung walang kasama because it's supposed to be a 3-member commission. Kaya nga po pinananawagan pa rin ho namin. Ako po, bilang lead author ng House Bill 4453 na which seeks to create an independent commission against infrastructure corruption or ICAIC. Tapos yung counterpart bill nito sa Senado, yung SB 1315 ho ata yun or 1513, hindi ko po masyadong matandaan. Pero yung sa kanila, yung Independent People's Commission. So, nakalagay na naman po yan sa LEDAC priority bills. Dati na ho nakalagay yan sa unang listahan ng priority bills. Dito sa latest na listahan ng priority bills, along with the anti-political dynasty bill, along with the party list reform bill, ito pong tungkol sa creation ng ICIC and IPC, ay nandyan na naman po. Sana tutunganan nila, seryosohin nila yung pagpa-prioritize. I see. Okay, with that, maraming salamat po sa pagtugon sa aming mga katanungan ngayong araw po na ito, ngayong umagang ito. Maraming salamat po. Have a good day. Magandang araw. Opo. Mga kabombo at mga Kastar Nation, nakausap po natin ang kinatawan mula sa Mamamayang Liberal Party List, si Representative Leila De Lima. For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.